Bili tayo ng 1 kilong malagkit kasi magluluto tayo ng champurrado. Ang masarap na champurrado. Mura lang yung malagkit nila, 55 pesos. Ayun nga, tayong malagkit. Bibili naman tayo ngayon ng brown na sukal. Dito kay na kuya. Kuya, bibili pa ako ng brown na sukal, 1/2. Saka po, meron po kayong kokwa, pan-champurrado? Asukal lang ang meron. Sige, makabili na tayo ng asukal pero wala sila kuyang kokwa. Maghahanap tayo ng kokwa ngayon. Ang pogi naman ni kuya at ang ganda ni ate. Parang sila yung dati sa movie. Shoutout po. Shoutout po kay Kuya Angelo at kay Ate Sheila. Ayan ang maganda at pogi ng palengke ng Giginto. Ito yung Kapitan Tino. Kapitan Tino yung palengke po ba? Ayun. Ayun po. Thank you po. Mahanap nyo agad sila dito. Yung pwesto nila dito lang sa likod ng tindahan ng mga gulay. Dyan sa harap. Dito kami sa may papunta ng Riles. Yung pwesto nila. Salamat po. God bless po. Ayun, meron na tayong bariya. Makakapagbayad na tayo ng malagkit kasi kanina walang bariya. Yung Coco Martin. Hello po. Wow, pabili din po Coco Martin. Baka makamukha ako. Hello po. Salamat po. Bibili tayo ng kinudkud na nyog kay Idol. Idol, isa. Yun. Ayun, dito pa rin tayo sa palengke. Ayan, mas masarap kasi kung nyog yung ilalagay. Yung tunay na nyog kaysa sa Coco Mama. Ayan. Paling Coco Mama, yun, kapag di ako nakarating ng palengke, yun ang sinasama ko. Pero ngayon, tatry ko naman yung natural na nyog. Tapos di naman yung Coco Mama. Bali na kudkud na yung nyog, ang gagawin na lang ngayon ay gagatain siya. Tingnan natin kung paano yung paggata. So paano ba yung preparation para makapagluto ka ng napakasarap na champurrado? So pinapakita ko sa inyo ngayon habang nakikinig kayo sa Barangay LS. Ayan o. Kasama natin yung poging-poging si Edgar. Isa siyang Amerikano. Ayan. Ang puti, diba? Mestizo. Sugi ko na yan. Sugi niya na ako dati pa. Sa ginataang nyog. Ayan o. Ayan. Pinipress siya para talaga mapiga yung gata. Ayan o. Grabe o. Nice. Siyempre napakasarap ng kakang gata para sa champurrado. Habang nakikinig tayo ng Barangay LS. Tama na, Barangay LS. Makinig kayo sa Barangay LS. Promote natin. Ayan o. Ito yung mga natural na sangkap na champurrado. Mas masarap siyang gamitin. Like yung tunay na gata ng nyog, then asukal, then malagkit na bigas, and then kokwa. Yan o, purong gata. Nice. Salamat Idol Edgar. Ayun, may customer na manibago. Thank you. God bless. Stay pogi. Hello po, Suki. Meron po kayong tindang kokwa? 30 po? Magkano po siya? Tingnan nyo yung diferensya. Ito, 10 pesos. Ang dami niya, di ba? Local. Ito, 40 pesos. Pero masarap. Siyempre, quality comes with price. Isa po nung 40. Ito po. So, para sa masarap na champurrado, kailangan natin yung mas masarap na kokwa. Salamat po. Sakay na tayo sa tricycle, yung pilang tabi. Ayan. Dito yung pila ng tabi. Taga-tabi tayo. Yun nga, mga kapogi, meron tayong ingredients ng masarap na champurrado. So, simple lang ingredients siya, basic, diba? Ito ay ang malagkit na bigas. Ito ay ang kakang gata from all natural coconut. This sugar, and this the kokwa. So, ang gagawin muna natin ngayon, i-mix na natin yung kokwa sa hot water para matunaw na siya, para mamaya diretso na lang siya mix sa kumugulong champurrado. Okay, wait lang. Ilalagay natin dito yung kokwa natin. Siyempre, kuha tayo ng dito. Okay. And then, dito.
punta tayo sa dispenser para kumuha tayo ng water. Hot water na to. So, instant hot water dito. Ayan. I-mix natin siya. Ganun lang kasimple, di ba? Mix lang yung cocoa. Ito yung masarap na cocoa. Mahal siya, kaya masarap siya. Ayun. So, mix natin. Napakasarap ng cocoa na. Shoutout kay Vicente Paloma, ang classmate namin magaling magluto. At syempre, ang paella queen ng Spain, si Jocelyn Abdala. Shoutout. Joan Deres and Janice Deres. Shoutout. Mama Jenny Deres. And to all my classmates, kay July, kay Weng, kay Renen, kay Ned, kay Linda, kay Sherwin, Junjun, Roland, Maricel, Pinky, Maripit, marami sila eh. Sila Moderic Canaria, shoutout sa Line Champurado. Ayan, tunaw na yung ating cocoa, kaya standby lang siya ngayon. At ngayon kukunin natin itong half kilo ng malagkit rice. Ilalagay na natin siya sa ating paglulutuan ng kaldero. Siyempre, anong ginagawa pang magsasaing? Huhugas natin siya. So, hugasan natin siya. Ayan. Kailangan malinis yung bigas bago isaing. Siyempre, pag hinugasan natin siya, kailangan marami siyang tubig. At ngayon, siyempre, ang pantutubig natin ay mineral water. Kasi, nahugasan natin siya ng 3 hugas. Lagyan natin ng mineral water para safe. Kasi nandito kami sa Bulacan. Wala kami sa Bicol na mas malinis yung tubig. Truth, and that is reality. So, kulang yung tubig, kuha tayo ng mineral water sa labas. So, ayan, nagdagdag tayo ng tubig kasi nga, kulang yung tubig kanina, nagpalit na tayo ng mineral water. So, dadamin natin tubig. Alam niyo kung bakit? Kasi ito ay malagkit rice and champurado ito. Kailangan maraming tubig sa lugaw. Para itong lugaw kasi. Alam niyo, kalahating kilo yung ating rice, pero ang tubig niya, imagine nyo, ang laki ng ating ituan. So, marami ang tubig niya talaga. Ang tubig niya is parang halos 2 pitchel. Yan. So, may mga katulong ako dito. Ang maganda ng pogi. Yan. So, yan. Ito natin yung rice na iluluto. So, nakasalang na natin kaldero. Ayan, may apoy siya. Malakas syempre yung apoy kasi nga sisimula pa lang siyang maluto. Ang gagawin nyo ngayon, kailangan i-maintain nyo yung paghahalo dun sa niluluto na malagkit rice hanggang sa siya ay kumulo. Pero hindi pa naman right away haluin nyo ngayon kasi nag-iinit pa lang siya, nagsisimula pa lang siya uminit. Maya-maya, siguro mga after 2 minutes, halo-haluin nyo na para hindi manikit doon sa kaldero. Tinugasan na natin yung sandok na gamitin kasi maghahalo tayo ng nilulugaw na malagkit rice. Kailangan malinis yung sandok, diba? For healthy reasons. Yan, simulan natin halu-haluin yung ating malagkit rice habang siya ay nagsisimula na mag-boil. Para hindi siya dumikit doon sa ating kaldero. Para walang tutong. Ayan, nagpo-boil na siya, oh. So, lumalambot na yung ating malagkit. Pag malambot na siya, properly boiled, pwede nating lagyan ng cocoa. First thing to put is the cocoa, the first ingredient. Ayan, pansin nyo ba yung ating tubig? Ayan, oh. Dahil nagpo-boil na siya for about 10 minutes, yung ating tubig ay lumapot na siya. Then, it's about time to check for the rice. Ayan, malambot naman na siya. At pwede na natin ilagay yung ating cocoa mix. Ayan. Kunin natin yung ating cocoa. Siyempre, ilalagay na natin yung ating cocoa. O,
napansin nyo, ang dami pang nakadikit. So, gamitan nyo lang siya ng mainit na tubig. Ayan. Hanggang sa maubos siya. Yun. Tapos hahaluin siya. Pala natin yan. Haluin natin ang haluin. Hanggang mag-mix na siya dun sa ating boiling champurado. After 2 minutes, pwede natin ilagay yung ating sugar. At ngayon, ilalagay natin yung ating sugar. Ayan. Tapos, syempre, haluin natin yan. Para mag-mix yung tamis sa pait ng cocoa. Para masarap na yung ating champurado. Syempre, nag-heat na tayo ng mantika. Bakit? Magpiprito tayo ng daing na galing sa Bicol. From Ate Nerma and Ate Melda. Ayan. So, gamitin natin yung mantika kanina. Pinagprituan siya ng chicken. Ngayon, pagpiprituan natin siya ng daing. Ayan. Ihulog lang natin yung daing. Ayan. Kasi masarap na kaulam ng champurado ang tuyo actually. Kaya meron tayo ay daing. So, the best pa rin yung daing. So, from Mercedes pa ito. Mercedes Camarines Norte. Oh, ayan. Piniprito natin yung daing na tuyo habang hinahalo naman natin yung ating champurado na 95% cook na siya. Balik tayo sa ating tuyo. Ayan. Ang sarap ng tuyo gawa sa Mercedes Camarines Norte. Siyempre, luto na yung champurado. Lalagay na natin ang kakang gata. You know, the best. The best of champurado is the gata. The coconut milk. Ayan. Mix natin siya. And then after 2 minutes, pwede na natin siyang iserve. Paluluto-lutuin lang natin yung gata. Yun, no? Habang luto na rin yung ating tuyo. Third part. Ayan, luto na yung ating masarap na champurado. Tama-tama, umuulan dito ngayon at malamig yung panahon. So, masarap yung champurado natin. Naubos yung pandesal, hindi umabot. Kaya, yan, may biskuit lang tayo dito. And then, syempre, masarap na tuyo. Para mas lalong sumarap yung champurado natin, lalagyan natin siya ng milk. So, mas masarap yung powdered milk, hindi yung evaporated. So, the best pa rin yung powdered milk. Yan. That's all for today. Thank you for watching and enjoy your yummy champurado. Look, what's that? Champurado. Is that your favorite? With powdered milk.